Usapan natin sa labas. Okay na usapan natin sa stand. Okay na usapan natin sa labas. Hindi sa loob ng Senado. We will walk. We will go out. You cannot. No. Even during Cory's time, hindi ginawa to. Even during Cory's time, sa loob na did not allow. We are ready. We're going to walk him out. You can arrest him right outside the gate. He is Mga kabit, ito nga hong kinaiinit o alam niyo na, kinagagalit na ito si Senator Alan Cayetano. Bakit po parang pinupuwersa din ho itong si Senator Jinggoy? Di ba nagsalita ho siya sa kanyang press con na kusa na ho siyang susuko? Ito naman si John Vic, mga kabit, na nagbibida-bida na naman. Parang nga naman, alam niyo na, pusuan siya ni Bobong Marcos sa 2028 presidential election. Sinasabi niya ho na aarestuhin daw nila, binabastos ho nila yung mga senador. Ito ho yung hindi matanggap nito si Senator Alan. Mga kapatid, tayo mga ordinaryong Pilipino, isipin po ninyo kung ano ang kaya ho nilang gawin sa mga nagpa-power tripping, kamukha ho nito si John Vic, ni Matibag, o yung mga senador nga ho, mga kapatid, nababastos ho nila. Paano pa ho kaya yung mga ordinaryong Pilipino? Di ba? Kaya mga kapatid, dapat pinakiusapan ho ng maayos. Nagsalita na ho ito si Sen Jinggoy diyan sa harap ng media, sa press con. Nakusa siyang susuko, pero itong si John Vic, mga kapatid, nagbibida-bida ho talaga. Hindi naman ho dapat ganyan yung approach. Di ba? Pwede naman ho makipag-usap ng maayos. Hindi ho po pwede yung ginagawa lang libangan, ginagawa lang kung sino-sino lang yung mga taong inaresto nila. Ito senador ho ito, mga kapatid. Wala ho ba silang respeto? Nasa loob sila ng Senado. Yan ho yung kinainit ni Sen Alan. Kaya pakinggan ho natin. respect the institution. This is not about Jinggoy. We're going out. No, don't leave him is right here. He can be arrested right there. So if you don't want him to make a statement there, sir, just outside the gate, we're gonna walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. Das ang kalaban si Cory, ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walk out. We're just asking you to walk out. But let's walk. Let's walk. You're arresting here. Ayan, mga kapatid. Tignan nyo ho, nakita nyo yung kamay ni John Vic. Naglalakad ho si Sen Jinggoy, mga kapatid. Bigla niya hong hinaharangan. Ito, tingnan. I-play lang ho natin ng konti. Sir! Ayan, nakita niyo yung kamay niya nakasabat dito sa dibdib ni Sen Jinggoy na talagang bastos ho talaga ang pag-uugali nito mga remula. Hindi ho natin masisi. Na milyon-milyon Pilipino dismayado, pinandidirihan nito mga remula na ito. Tingnan po ninyo, isang senador gaganyanin mo. Babastusin ho. Sa loob pa ng Senado, mga kapatid, saan ka humakita niyan? Dito lang ho sa ating administrasyon. Dito lang ho yan sa ating bansa. Ganyan ho katindi, kawalang hiya ang meron tayo ngayon. Diba? Sir! This is the Senate. This is the Senate. Sir, I'm asking you. Sir, this is The last person in not for me. escaped. No, I did cannot do that. That's not for me. That's for the Senate, sir. Just for the Senate. in all respect, For the country. allow us to leave. Sir, pumahay ka na. Pumahay ka na. Right outside the door. Right outside the door. Right outside the door. Kaya nga yan, mga kapatid, kasunod ho na itong video na to, magre-react din ho tayo sa naging pahayag netong si Miss Maharlika patungkol nga sa pambabastos netong si John Vic Remula. Mga kapatid, meron ho kasing ugong-ugong na kaya nga pala dapat may meeting ho itong si SP Alan sa Vietnam. Yan kaso kinansela, yung pala mga kapatid, mga mangyari na naman hong ganyang senaryo. Ano hong ibig sabihin, mga kapatid? Alam po ng presidente nating ngagba kaya pinigilan itong Vietnam na magipagpulong kay SP Alan dahil magkakagulo na naman ho pala dyan sa Senado. Kaya mga kapatid, reacta na ho na tayo dito. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like and share, isang subscribe lamang ho, malaging tulungan. Kaya mga kapatid, pasadahan, pakinggan at magsabay-sabay ho tayo mag-react sa mga magiging pahayagon ni Miss Maharlika patungkol dito. Kaya mga update, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Malupit at mainit ang mga pangyayari. Di ba kanina nag-ulat tayo patungkol sa speech niya, nagsalita si Jinggoy Estrada bago siya hulihin. Teka sa ating hear natin. Parang, ano tayo? Parang si Miranda. Okay?
So, mga kababayan, okay ba yung ating hello mic test? So, ngayon, well, expected naman natin to. Ang question nga natin 12-12 na ngayon. Okay? 12-12 na ang minority and no, 12-11 ang minority and majority. Later, pag-uusapan natin. Ito naman talaga ang gustong gawin ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr., ng NBI, ng DOJ, ng Ombudsman, at now, makikita mo, mukhang kasabwat ng Sandigan Bayan. Dahil ipiniliwanag na nga natin, itong Sandigan Bayan at ang Ombudsman ang nagpupush, di ba? Halos magkakasabwat na sila. Ulitin po natin, hindi lang si Jinggoy Estrada ang nabanggit na pangalan na may kulimbat allegedly dyan sa flood control na yan. Unahin uli natin, andyan si Tambaloslos, na unang pinangalanan ni Zaldico na malaki ang nakickback. Ganon din si Bangag, si Sandro Marcos. Ulit-ulitin natin kasi kailangan ulit-ulitin si Pangandaman, si Bersamin, at marami pang iba. Mga maleta kongresistas. Pero bakit ang Sandigan Bayan ay napakabilis pa sa alas 4 na mag-file, ay mag-release ng warrant of arrest para kay Jinggoy Estrada. Okay? So, hindi na po bago yan dahil nakita naman natin lahat tayo gugurgurin. Now, 12-11. Okay? No, actually, 11-11 na kasi si Senator Bato, mga kababayan, si Senator Bato ay wala, di ba? 11-11 na. Even na ngayon. Pero hindi ibig sabihin yan ay malulupig na nila yung majority. Pero ang question natin dito, mga kababayan, nung sinabi panoorin mo na natin sinabi ni Senator Alan Cayetano, okay, where is that? Na nakikiusap siya, na nag-usap sila na kung pwede hulihin sa labas si Jinggoy Estrada sa labas ng Senado, not sa loob ng Senate. Pakinggan muna natin ang kalambangayan based dito sa Abante. Usapan natin sa labas. Okay na usapan natin sa labas. Okay, nag-usap na sila. Akala ko nga magsusuntukan kanina eh. Okay na usapan natin sa labas. Hindi sa loob ng Senado. We will walk. We will go out. You cannot. No. Even during Boris time, hindi ginawa to. Even Grabe, no? Alam mo, actually, hindi nakakatawa, okay? Or kaya nagiging mababa yung sitwasyon ngayon sa Senado, not because of Alan Cayetano, not because of majority, pero dahil ito sa utos ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas na tunay na salarin na mastermind ng nakawan. Kaya ito yung nangyayari dahil nagsabuatan na sila, Pinklawan, Bangagan, NPA, Rebelde, lahat versus the Duterte-aligned senators. Tingnan natin. Boris time, did not allow. We are ready. We're going to walk him out. You can arrest him right outside the gate. We're gonna walk him out, nakikiusap na, andyan na sila, pinalilibutan nila, sumusuko naman eh. Nakikiusap na out of courtesy, dahil nga in-explain ni Alan Cayetano na nung panahon ni Cory Aquino ay hindi naman inaresto si Enrile noon, may kasong rebellion during that time. But pupunta tayo dyan, tapusin lang natin to. Respect the institution. Respect the This is institution. not about Jinggoy. We're going out. No, don't leave him. He's right here. He can be arrested right there. So if you don't want him to make a statement there, Kasi utos siya ni Bangag, arrest, Bato, or whoever at all cost. Kahit sa hodang may mamatay pa. Si Bangag, si Zatanas ang author niyan. Kaya hindi ko alam bakit hindi pa kayo kumikilos para patalsikin ang mga adik. Tignan mo, inaatake na yung Senado. Ano pa ginagawa ninyo? sir, just outside the gate, we're gonna walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. That's ang kalaban si Cory. Ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out. But let's walk. Let's walk. You're arresting me, sir. This is the Senate. Yeah. Sir, I'm asking you. Grabe, ano? The last person Not for me. in this game. That's not for me. For the Senate, sir.
Just for the sir, in all respect, For the country. allow us to. Sir, Grabe, oh. Ay na, harap-harap na international ay na international community. We decide something. Okay, stop the bullshit, mga kababayan. Okay? Tinigil ko na kasi nakakagalit. Alright? You're evil talaga. So, ngayong araw na ito, dito niyo makikita na talagang hayop ang Bangag Administration. Hindi gagalaw si John Vic Supot, hindi gagalaw ang CIDG, di yan sila gagalaw kung hindi inutusan ni Marcos Jr. na arestuhin si Jinggoy Estrada at all costs kasyodang may mamatay. Right? Kasi bottom line, ulit-ulitin natin every single day, araw-araw sa vlog natin, dahil ayaw ni Bangag na mapatawag si Sandro Marcos, siya, si Lisa Tanas, si Tambaluslos, okay, na sila ang mastermind sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. So mga kababayan, hinahanap natin, alright, yung sinabi ni Alan Cayetano, na even nung panahon ni Cory Aquino, ay hindi nirespeto yung institusyon, which is ang Senado. So hinanap ko, may nakita ko sa Los Angeles Times. Alright, here we go, a Los Angeles Times. Enrile arrested in Manila COVID. Okay, Philippines. Military dissidency move against former defense ministry as, okay, here we go. Ayan. Yung article. So, ang nilalaman dyan ng article, mga kababayan, totoo naman, ako nakalimutan ko na yan mga palangga. That was 1990, high school days. Bagets na bagets pa tayo nung time na yon. So, nakakalimutan natin yung mga ibang issue patungkol doon. So, ang sinasabi dito ni Alan Cayetano na during that time na may warrant of arrest, si Enrile na ang kaso niya ay rebellion laban sa kay Coricong during the time. Alright? Then, hindi pinayagan ng Senate President Jovito Salonga, okay, yung pag-serve ng warrant of arrest, mga kababayan. Although, nung panahon ni Trillanes Supot Palawan, 'di ba? Ay naaresto din siya. Okay, sa Senado. Pero hindi yan ang issue ko whether sa loob o sa labas. Okay? Kung ayaw nilang respetuhin ang Senado, mga kababayan, alam naman natin yan kung bakit ayaw nilang respetuhin ang Senado. Dahil utos nga ito ni Bangag Jr. 'Di ba? Ako kasi, ang aking opinion, alright, okay, may president noong panahon ni Jovito Salonga. Alright? At nakikita nyo naman na ang sinasabi lang, okay, magkaiba kasi noong panahon ni Trillanes na nakiusap na pwede ba, maglakad tayo, di ba, doon, labas tayo, doon yung sila arestuhin in respect sa Senate. I believe noong panahon ni Trillanes, walang nag-stood up sa kanyang Senate President kasi alam na julul siya. Okay? Kaya na-aresto siya. But now kay Jinggoy Estrada, nakikita mo naman na willing siya, sumuko siya and everything sa kabila ng panggigipit sa kanya. Alright? So ano mangyayari sa bayan natin? Gulong-gulo na. Okay? Alam niyo ako, sabi ko sa inyo, nakakapagod. Pero this time, buti na lang yung emotion ko matibay. Okay? Matibay kasi alam ko na, expected na natin dyan mga kababayan Kasi ang bottom line nila, maagaw nila ang majority. Maagaw nila yung Senate presidency. And now, Bato is out. Jinggoy is out. So 12. No. 11. Okay? 11 na. So ang question natin, mga kababayan, automatic ba na what? Na mananalo sa kadyutahan kasinungalingan itong minority sa ngayon, yung mga ulaga senators, dahil ito ang gustong ipagawa ni Liza Tanas. Okay? So ngayon, 'di ba, hindi sinipot ng ating ng majority ang mga ulaga senators. Kaya, wala na namang quorum, hindi sila makapag-start sa kanilang mga session. So I believe postponed na naman dahil nga katulad ng ginawa ng ulaga 11 na nag-walk out sila, ngayon naman ay hindi dumating itong majority kasi nga naman abala sila dahil yung kanilang kasamahan ay kinikidnap na naman ng Bangag Administration. So, ang question dito, mga kababayan, now is 11-11. Tayo na sila. Okay? So, meaning, kapag may kinidnap pa, let's say, Marcoleta, Villanueva, okay? Dito na ngayon magkakaroon ng
malaking challenge. Ano ba ang mangyari? Pwede ba kaagad mapalitan si Senator Alan Cayetano? Hindi kaagad-agad yan. Okay? Kasi syempre, magbobotohan na naman yan. Okay? Then, we'll see kung, well, hindi natin na-foresee ang future, pero may idea tayo na pwede talagang ipadukot silang lahat. 'Di ba, si Escudero, si Marcoleta, si Villanueva, kung sino pa ang gusto nilang dukutin. Kasi it's not about the impeachment eh. Kasi wala silang bilang sa impeachment. 11 lang sila ngayon eh. 'Di ba? Kailangan ng 2/3 votes para ma-impeach sila si Inday Sara. Pero talagang ang inaano nila, ang talagang tinututukan nila, dapat hindi makapag-start ng investigation sa Thursday. So yan ngayon, para mabago nila yung chairmanship, matanggal nila kay Marcoleta at kay Loren Legarda ang Blue Ribbon Committee. Diba? The other day, what was it the other day? Naggawa ng subcommittee si Alan Cayetano. Para, it's like subcommittee, special committee, para tutukan at maipatawag lahat ng talagang sangkot dito sa pagnanakaw sa flood control na trilyon-trilyon na. Na ang magkasabwat ay ang mga masterminds na Marcos Araneta Romualdez. Malinaw pa yan sa sikat ng araw, kaya hindi ko alam kung ano pa ginagawa ng mga Pilipino. Alam na natin kung ano ginagawa ng bangag administration na ito. Para makontrol nila ang Blue Ribbon Committee, lahat, makontrol nila para hindi mabuksan ang katotohanan na sila talaga ang what? Sila talaga ang magnanakaw. Okay? So now, sabi ko, this is not about impeachment lang ni Inday Sara. This is about talaga kung sino ang tunay na magnanakaw. Nakikita natin na grabe itong bangag administration na to. Sabi ko nga, 2022 ko pa sinasabi sa inyo itong mga pangyayaring ito. Ang question natin, mga kababayan, ang question natin dito, ano ang kahinatnan nito? So, maaari talagang mag-change of leadership kasi pwede nilang gorgorin. Okay? Pwede nilang gorgorin, ikulong. No members of the Senate Majority Bloc currently present in the plenary. So, walang caucus ngayon. Alright? Yeah, ginugurgur talaga data mga kababayan. Now, ngayong araw din na to, grabe ang mga pangyayari. Mga palangga, ang nangyari ay sinagot na ni Inday Sara through her lawyers yung, pinapasagot siya ng Senado about dito sa impeachment na yan at pinababasura at nagbitbit ng mali-maleta, di ba? Mali-maletang ebidensya si Attorney Poa na kung saan yung mga depensa, kung ano man yung, my God, di ba? Ilang maleta, 5 maleta, para ipabasura yung articles of impeachment. We'll see kung anong mangyayari dyan. Pero ako, sabi ko nga, kung titignan mo yung numbers ng minority, wala silang bilang para i-impeach si Inday Sara. Actually, ang concern ko, kung ako tatanungin nyo, kasi meron namang option si Inday Sara na tumakbo sa 2028. Kasi the reason lang naman na gusto nila ma-impeach si Inday Sara, of course, ipayan la sa buong mundo. Ngayon na lang pinapayan la na nagtagumpay sila, na napa-impeach nila ang isang Sara Duterte, napakulong nila, nakidnap nila si PRRD, kikidnapin sa bato, lahat ng mga aligned kay Duterte ay papa-impeach o pagugurgor nila. Napakulong nila si Jinggoy Estrada dahil Duterte aligned din. Diba? So ngayon yan ang malaking katanungan, mga kababayan, kung ano ang magiging kahinatnan sa sitwasyon ngayon ng laban natin. Right? Habang kayo ay hirap na hirap sa buhay ninyo, hirap na hirap sa kahirapan, hirap na hirap sa kahirapan, ito ang pinagkakabalan, kaguluhan sa Senado. Nakakaya, di ba? Pero ang malungkot lang, ang pinakamalungkot lang, walang naninindigan. Yung mga ulaga, yung mga pinklawan, dilawan, yung mga supporters dati ni Lenny Robredo, ng mga dilawan, di ba, ng Cory, yung mga Aquino, katulad, yun, alam nyo na yan sila. Di ba, nagalit kay Bangag. Nabigyan lang si Lenny Robredo ng 500 million sa Naga. Ayan na, wala nang paninindigan. Alam nyo, sa totoo lang, sabi ko nga sa labanang ito, hindi talo si Sara dito. Tandaan ninyo. Okay? I-impeach man nila si Sara.
Mawala man si Sara sa politika. Let's say, for example, mag-decide si Sara, okay, ayoko na sa politika, I'll focus sa life ko, whatever. Hindi maapektuhan si Sara, posisyon lang yan eh. When it comes to may makakain ba si Sara Duterte? May shelter ba? May home ba? May basic needs ba si Sara Duterte? Of course, hindi siya mawawalan. Dahil unang-una, abogado sila pareho ng asawa niya. Pero ang question dito, kayong taong bayan ang kawawa dahil ayaw panagutin ni Bangag ang mga sarili niya. Si Tambalos, ang asawa niya, yung anak niya, buong pamilya ng mga adik. Habang kayo ay hirap na hirap at nagugutom, palaboy-laboy ang pamilya, maraming displaced ngayon dahil sa gyera. Mga OFW natin, umuwi. Anong ginawa ni Bangag? Binigyan ba kayo ng pangkabuhayan showcase? Pinicture-picturean lang kayo Pinainom lang kayo dyan ng kape sa OFW, chuchu-chuchu. Tapos drama-drama si Bangag, kunyar, payak-payak, paiyak-iyak. Sinulubong ang OFW. At the end of the day, wala kayong pangkabuhayan. Dahil ang pinagkakabala ng Bangag, magnakaw, manggipit, mangidnap, at mag-mugged, mag-hoard. Farmers, wherever you are in the Philippines, tinatapon nyo na lang ang inyong mga paninda dahil walang suporta ang gobyerno. Ang mga anak ninyo mas naging rugby boys, naging addictus dahil walang suporta ang gobyerno. Ang mga elderly, palaboy-laboy, nagtitinda ng mga kahoy, ng mga gulay-gulay, makatawid lang sa pagkain, maroon lang magpabili ng panggamot sa kanilang mga arthritis o sa kanilang mga sakit-sakit sa katawan, di ba? Dahil walang support ang gobyerno. Kayo yung talo, hindi si Sara. Kahit si Sara, hindi na magpolitika. Hindi, this is not about Sara. This is not about mga Duterte. Kahit umalis yan, ang mga Duterte, mag-give up sila. Okay, it's time, buwisit na politikang ito. Mahawa na midire. Balik na lang kami sa normal life. Do you think maghihirap sila? Of course not. Tapos, yung papalit, mga demonyo, tapos pababayaan na lang natin. This is about your future. It's not about Sara Duterte. Sabi ko sa inyo, kahit yan sila, dual citizen, di ba, German blood yan, mga yan. Pag naisip-isip nila na mag-migrate sila sa Germany, I'm just giving an example. Kasi hindi ito usapin tungkol kay Sara. Ang usapin dito, yung panggigipit nila, yung pambababoy nila sa Senado at pag-utos dito sa NBI, sa DILG, para mangidnap, para manggipit sa kalaban sa politika. Noong panahon ni Pangulong Duterte, naglabanan din naman. Si Leni Robredo nga na nagsinungaling dun sa international media na 30,000 daw ang nangamatay. Di wala pa nga 100 silang nireport doon sa ICC na may talagang namatay na 30,000. Dapat pinatay ko si Bangag ang presidente nung time na yon. Si Leni na ganon-ganon. Baka nasapwa na lang garok na si Leni Robredo. Baka yung bilat ni Leni Robredo, ngayon bulok na. Baka pinagurgur na siya o pinakulong o whatever. At nung panahon ni Duterte, pinigilan pa na ayaw, di ba? Ayaw niya na, mga impeachment, hayaan mo siya, elected siya ng tao. Right? So, eto yun. Pero ang nakikita natin ngayon, I think, sa mundo ng politika, sa kinalakihan natin, ito yung pinaka-worst scenario. Okay? Ito yung pinakahayop na senaryo sa bayan natin. Maliban pa na wala kayong trabaho, nakipagsabwatan si Bangag sa mga oligarchs, nagbenta ng old stocks ng oil ng ×2 sa inyong mga consumers, drivers, lahat kayo, lahat naman yan apektado, kumita ng 3 billion a day dun sa old stocks, wala silang pakialam sa inyo. Kawawa talaga kayo. Diba? Yes, gato, dapat bulok na ang bilat ni Leni, kaso binigyan ng 500 million, di ba? Nabuhay na naman ng bilat, bati sila, di ba? Ano yung common denominator nila? It's not about fighting for you. Leni is not fighting for you. Leni is fighting for vested interest. Kasi kung may paninindigan yan, simula pa nun, nung siya ay naging politiko, ang bukang bibig ni Leni Bilat, magnanakaw ang mga Marcos, biktima ng mga martial law, nabigyan ng 500 million, ayan, ang bilat ni Leni, pumapalakpak. Ang bilat ni Virus, pumapalakpak dahil ang kanyang kapatid ay binigyan ng appointment ni Bangag. This is not about Inday Sara. This is not about Jinggoy. Artista yan eh. Marami ng pera yan.
Ang pinag-uusapan natin dito kayo. Kita nyo harap-harapan sila nangingidnap. Sino ka? Kung ako nga, ulitin ko, hanggang dito gusto nila, pinadalhan nila ako ng assassins. Dapat noon, nagising na kayo eh. Kaya nga nainis ako, di ba? Ulit-ulitin ko. Kaya nga, inis na inis ako noon. Pato, Bongo, Revilla, Escudero, Estrada. Di ba? Inis na inis ako dun sa issue ng nagbabangag si Bangag. Ngayon, lahat kayo biktima. At least ako, kahit papaano, iiwasan ko lang yung mga assassins dito, bibit-bitin ko lang yung baril ko, bang, 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 pwede ako makalaban. Bratatatatatatat, pag ginano nila ako, di ba? Oh. Yes, Crazy Brook, dapat people power na. Manindigan kayo. Unless you want the Bangag na magtuloy-tuloy. Nakita nyo naman harap-harapan, ginagago na kayo. Oh my goodness. Ano pa ba ang mga chika bumbum nito? Ang mga namamayagpag, yung mga kasabwat nila. Okay? Mga kasabwat nila sa pagnanakaw. Yes, Ann. Bagay ang tandem ni Bangag at ni Lenny Lutang. Coke float yan. Yes. Diyos ko, kumilos ako dyan sa Pilipinas, sabi ni Viola. Right? Oh, Marcel, di ba? Ayun. Kaya sabi ko, since 2022, well, sabihin na natin 2015 nakipaglaban ako. Nilabanan ko ang tawag dito yung Pultong Dilaw, dati ang tawag ko, yung mga kakamping na ngayon kakampwet na. 'Di ba? Nagsimula ako, pinaglaban ko ang balikbayan box ninyo. Pinaglaban ko ang tanimbala ninyo. Tignan nyo ngayon, kapapanood ko lang, 36,000 balikbayan boxes ay hindi pa na-deliver dahil yung owner ng company na yon, Makati Chucho, ang pangalan ng company. Was it Makati? I forgot. Anyway, dahil nilansi, kinuha ang pera ninyo, kayo mga OFW. Sa panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Una yan, tinugis yung mga yan. Yung 36,000 na balikbayan boxes ninyo. Kung matino si Bangag, dapat lahat yan pinadala na. Abulin nyo na lang yung, sino man yung owner na yon. Pero syempre, kasabwat din yan dyan sa Bureau of Customs. Pwede ba tigilan natin, magkakasabwat yan dyan sila. Kawawa kayo, kaya nakakatakot na magpadala ngayon, ng balikbayan box. Imagine nyo, pinag-ipunan nyo, alam ko yan, kung paano magpadala ng balikbayan box. Pero dahil palpak bulok ang gobyerno, inuuna. Sige nga, ano yung reforma ni Bangag? Sige nga, na sinasabi niyang natatakot siya na hindi ituloy ni Inday Sara. Yan yung mga balikbayan box uli na nakatenga, na hindi niyo ma-deliver last year, 2 years pa yan. Binubuksan dyan sa mga putang inang mga Bureau of Customs na yan. Ako dati may pinadala kami. Ultimong mga luma na nga yung mga pinadala namin back in, ito lang, nung panahon ni Bangag. Okay? Pinadala namin dun sa, dun sa dating nagsilbi sa akin. Okay? Nawala yung pantalon, luma na nga yun, pinaglumaan na. Although true religion yun, kaya siguro pinagtripan. Diba? Yung mga ganon. Oh. Yan ang sitwasyon nyo ngayon. Well, kung gusto nyo talaga na ipagpatuloy yan, yung nangyayari sa inyo ng mga farmers, consumers dyan, whether you are nasa Maynila o nasa probinsya kayo, again, it's your life. Kahit anong puksa nila kay Sara sa mga Duterte, hindi yan sila magugutom. Kahit anong puksa nila sa mga senador, hindi yan sila magugutom. Ang kawawa kayo. Dahil gustong pagtakpan ni Satanas, ni Lisa Marcos, Satanas, demonyo, adiktos, hayop, ang mga ninakaw nila everyday. Tignan ninyo yung kanilang ampon na vlogger. Doon yan lang titignan ninyo. Patay gutom. Nangingikin lang sa inyo yun. Biglang nawala na sa vlogging world, paaral pa ng London. Saan kumuha ng pera yun? At dating nagsabi, mamamatay na ako. Kawawa naman ako, wala akong magkain. Mahal naman ko kasi ang bayan. Asa na? At nakikipaglaban sa inyo. Si Maharlika na lang ang mag-isa. Ang pinakauna na, ito pa rin ang sinasabi ko, mga putang ina kayo magnanakaw, consistent. Kasi hindi ako nagpaampun sa magnanakaw, sa demonyo, sa adiktos, sa smuggler, sa hoarder. Dahil nanindigan ako, hanggang sa huling patak ng dugo ko, hindi ako makikinabang sa mga flood control money, sa pagnanakaw galing sa inyo dahil kayo pinaglaban ko eh. Asan na?
Buti niyayakap na ang mga ampon ni Satanas. Actually, niyayakap na yan sila lahat ni Aida. May katapusan ang lahat. Pero sabi ko nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi tayo pwede dito hanggang Facebook lang. Ako, kailangan dito lang ako kasi papatay nila ako sa Pilipinas eh. Pwede na ako ng assassins. Pabrik, kung ilan ba kaso ni Inday? Si Inday Sara, kinasuhan niya, 4 ba dyan sa Pilipinas o ano-ano, maliban sa impeachment? Kung sino pa kinakasuhan, ako, hindi ko alam, baka 1 milyon na yung kaso ko, papatayin nila ako eh. Anong gusto niyo? Umuwi ako doon para makipaglaban sa inyo? Sobra naman kayo. You have to fight for your country. You have to fight for your future. Hindi puro bratatatatatatat, yung mga pinababayaan nyo lang, magtuwad-tuwad kayo dyan. Well, forever tutuwad kayo sa kahirapan. Kahit ako ay emotional minsan, galit ko sobra, hindi ako nakakaranas ng bagyo. Nawawash out ang mga bahay namin dahil sa kapalpakan ng gobyerno. Although, you know, I've been here in the States for almost 2 decades now, pa ako nakaranas ng lindol. Lindol kasi dito, very prone ng California. You know what I mean? Pero kayo dyan sa Pilipinas, every year, pag umulan, wash out ang bahay. Nagpila-pila lang kayo sa DSWD, 2 sardinas, 5 kilong bugas. Tapos palakpak-palakpak na kay bangag. It's your life. It's your choice. Tignan nyo. Diba? Tumama na kayo, manindigan. Right? Bagyo lang, konting bagyo lang, nawala na yung bahay nyo. Hindi ito tungkol kay Sara. Tungkol ito sa mga adik sa magnanakaw na dapat mawala na sila. Diba? Wala silang pakialam. Si Bangag nanonood ng mga concert, nagpo-Formula 1, at the expense of Filipino taxpayers' money. Diba? Tignan mo, asan na yung mga maleta kongresistas? Asan si Kimbo? Nagtago na, ayan! Oh, naka-Hermes na dating nagta-tricycle, that's impossible. Saan ka kukuha ng milyon-milyon? Ngayong maleta kongresistas na yan. My God, you have to act now or else, you know, sabi ko nga, forever kayong ganyan. Walang mangyayari sa bayan natin kung hindi kayo kikilos, tama na, sobra na. Hindi natin alam, you know, I mean, alam natin na hindi titigil si Bangag at siya, ganun si Lisa Tanas, hindi siya titigil. Hindi kahit si Lisa, bumuka ang bilat niya kay John Vic para sundin na siya ni John Vic gagawin niya. Yung masangsang na bilat ni Lisa Tanas, dahil karason yan si John Vic eh. Kahit ibika ni Lisa ang bilat niya para sundin siya. Well, you know, magpaitot-itot siya kay John Vic, kaya niyang gawin yan. Adik eh. Si Bangag. Ito, bago siya sundin ni John Vic, kung magpabuli man siya, mga adik sila, kaya nilang gawin yan sa ngalan ng power, sa ngalan ng pera. At sino ang kawawa? Kayo. Nakalimutan nyo na ba si Tantoko? Pinagtakpan nyo lahat yan. Senador, di ba? Jinggoy. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, kung nag-open kayo ng investigation dahil ang asawa ni Tantoko ay undersecretary ni Bangag, na nung pumunta sila sa Beverly Hills, pera ng bayan, lahat ng sinakay nila sa eroplano, lahat ng sinakay ni Satanas at ni Bangag, pera ng bayan, namatay na, documented dahil sa pulburon, nagsingot. May ginawa ba ang Senado? May ginawa ba ang Senado? Diba? Kung ano-anong kaputahang fake news na fake news daw si Maharlika. Recorded eh. Recorded. Nasa coroner's office, inilabas natin. May ginawa ba ang Senado? Kaya masama loob ko. Nung panahon ninyo, Jinggoy Escudero. Pero okay na lang ngayon, at least na-realize ninyo na demonyo si Satanas. Si Maharlika lang naman ang dakdak nun ah. Well, thank you sa mga nag-e-echo ng aking vlog. Thank you so much. Kaya narinig nyo lahat. Pero anong ginawa? Kailangan pa bang maging biktima kayo like me bago kayo kumilos? Yun ang hirap sa karamihan sa atin. Ay, wala akong pakialam dyan. Hayaan mo na si Maharlika kasi maingay yan. Hayaan mo, deserve niya yung kasuhan. Yan ang sinasabi ng mga alpot. Right? Yung mga alpot dati, I don't know, alpot pa rin sila. Oh, kaya ka pala nakasuhan. Di ba yung chipmunk na siraulo? Okay? Ano sabi? Kaya ka pala kinasuhan ng mga Marcos. Hindi ka nila makanti-kanti yung mga Marcos, yung mga putang inang yan. Sumasakay lang sa pangalan, Duterte pa rin. Puro Duterte. Pagdating kay Bangag, tiklop pa mga pukinang ina. Ano ang sabi? Buti nga kay Maharlika. Kasi, you know, kasi galit sila sa akin eh. Dahil di nila ako kaya eh.
Nila kaya ang alindog ko, kaya puro sila fake news at kumakampi sila sa mga Marcos. Kaya ka pala kinakasuhan. Kasi maingay ka, o ano pa sinabi. Kita nyo? Natutuwa pa sila. Yung mga alputon hanggang ngayon, natutuwa yung mga yan. And now, look at you. Si Inday Sara i-impeach. Natutuwa din kayo kay Inday? Siyempre, dahil si Inday ay i-impeach. Siyempre, sasakay kayo, di ba? Kawawa naman si Inday, baby doll. Ganyan. Duterte pa rin tayo. Ulul! Itong mga alpot, itong mga double agents, ginagamit lang nila ang mga Duterte sa kanilang solicitation. Actually, may gumawa sa akin nung picture dyan na AI, na ang sexy-sexy ko. Sana totoo yan. Thank you, L. You know who you are. Okay? Sinama niya yung nasa gitna ako, ang ganda-ganda. Okay, hindi ko na ipapakita. Nasa gitna ako, ang ganda-ganda. AI, ponyeta. 8 ang bewang ko. Tapos katabi ko si PRRD, si Inday Sara, mga pupul. Sabi ko, palang gawa mo, ang ganda-ganda. Para akong part ng family. It's just an AI picture. Ilagay ko daw sa Facebook ko, no. Sabi ko, tagalin mo ako lang. Huwag mo nang isama yung mga Duterte. Kasi ayoko silang gamitin. I started my platform without whoever. Without Duterte, without Marcos. It's just me, may alindog. 8 pa lang ang bewang natin nun, di ba? Magkaisa na tayo, sabi ni Susan Marzan. Exactly. Kasi kung hindi kayo magkakaisa, putang ina, ang tagal ko nang sinabi to sa inyo, 2023, ang mga vloggers atakihin. Ang mga Duterte, ang mga kakampi ni Duterte. Kung sino man ang kakampi sa mga Duterte o mag-a-align sa mga Duterte, gigibain. Right? Pero noon, natutuwa kayo kasi ako lang ang pinupuntiryan ni Satanas. Balikan pa ba natin kung sinong unang inatasan ni Satanas? Ayan, si Taerna. Gumawa ng fabricated address para matakot ako. Meron pang, kahit sabi, i-google nyo baga. Ang mga article ba, i-google nyo dyan. Ano ang pananakot ni Satanas sa akin, Tro Taerna? Makikipag-ugnayan kami sa US government at sa DFA para ma-extradite si Maharlika. Remember that? Google nyo, nandiyan yan. Tuwang-tuwa pa kayo nun eh. Ayan, buti nga sa'yo kasi maingay ka, hindi ka lang napagbigyan, hindi ka lang na-appoint ng Marcos. Julul, hindi ako pwedeng ma-appoint dahil hindi ako qualified. And I have to stay there. And I have to renounce my Spanish citizenship. Spanish na ako ngayon eh. But seriously speaking, mga palangga, di ba tuwang-tuwa kayo eh, iba sa inyo. Maharlika, in-expose ko ang putang inang hoarding. Di ba nga? Tuwang-tuwa pa rin sila. Ayan, ganyan-ganyan. I-expose ko ang droga ni Bangag. Tuwang-tuwa pa rin sila. Ayan, buti nga sa'yo, Maharlika. Lahat ng sinabi ko, naging totoo. I even exposed Saldi. Pero tignan mo ngayon, naging kakampi na natin, siya ay nag-expose ng tunay na mastermind. So, kaya nga, sabi ko nga, my God, do you think, sabi ko, nag-aalay ng langit sa akin, nag-aalay ng Diyos 4 cases. 2 cases, done. 2 more cases. Nag-aalay ng langit sa akin dahil yung unang nagkaso sa akin, okay, umami naman na si Satanas. Si Satanas, aamin naman yung mga lahat yan, si Satanas ang nagpondo. Maharlika lang ito. Hindi politiko. Hindi milyonaryo, walang pera, walang flood control, walang whatever, walang pelikula o kahit ano pa man. Tinarget ako eh, di ba? Tuwang-tuwa kayo. Ano, lahat tayo tinatarget na. Di ba dapat matuwa ako? Di ba yung galit, yung away-awayan namin sa online naman, bangayan namin nila, Jinggoy, di ba? Kung ano-ano ang pinagsasabi ko dyan sa kanila, pinlock pa ako ni Jinggoy, ipa-unblock mo nga ako. Pinlock mo pa ako eh. Right? Tinignan ko kanina, sabi ko, pati ko nakikita si Jinggoy. Tangina, biniblock nga pala ako ni Jinggoy. Kung kailangan ko bang lumipat sa troll account ko. 'Di ba? May isang troll account ako eh, 'di ba? Ang pangalan si Miss White. Okay? Kasi parang pag binablock ako ng kunyari, kailangan mo lang ng information whatsoever, kung makita, tangina naman po. And actually, it's not really troll account. Okay? It's my name. Okay? It's real account. Hindi ko yung account na 'yon, yung account na yon is pangalan ko talaga at ang mga kaibigan ko doon exclusive. People that I know since birth. Diba? So, ba't ganun pa man, yes, sabi ni Cornelio, hindi naman tayo kailangan pa magsabi, ako una sa lahat. Gusto ko nga, ang daming mag-expose. Hindi ako dito nakipag-unahan, dapat si Maharlika ang una sa lahat. No. Walang ganun. Kailangan kayo una sa lahat.
para ipaglaban ang inyong bayan, ipaglaban sa ang mga bangag, ipaglaban ang mga ginagawa ng mga bangag sa inyo, my God. O, diba mga AFP, PNP, dati nag-letter-letter pa kayo sa akin, Miss Marlica, kasi wala pang masyadong lumalabas at saka baka matanggal yung aming mga retirement, chuchu-chuchu. Tamaina. I know, naintindihan ko na kailangan nyo mabuhay. Pero, bayan muna bago ang sarili. Di ba may ganyan mga kasabihan? Bayan muna bago sarili. Kasi alam mo, kung tutusin ang bayan ko dito na sa Amerika eh. Eh, mamaya may bayan na naman ako. Babalik ako sa tunay kong pinanggalingan sa Espanya. I'm serious. Babalik ako sa Spain. Doon ako nag-originate ang aking alindog. Nandun ang aking mga ninuno. Na-trace ko na sila kung nasaan sila. Babalikan ko na lang. Yeah. Pero seriously speaking mga kababayan, ipagtanggol nyo. Grabe ang ginagawa ngayon. Grabe, harap-harapan ang nakakalungkot. Sabi ni G. Salazar, okay, correct ka, si Ophelia daw sinasabi niya, nakakalungkot, several times ako nag-join sa EDSA rally, pero sad talaga, well, darating, pero alam niyo, pag nagsanib puwersa yan, yung 13 majority, ang daming supporters ng mga yan. Pag nagpasanib puwersa at pumunta sa kalsada at nandigan, we don't know kung anong mangyayari. We cannot see the future. But, pwede nating hulaan. Pwede nating hulaan ang future ko anong mangyayari. Sa ngayon daw, si Attorney Bondok na naman ang ginigipit. Iyan nga, si Jimmy Bondok, ginigipit. Asawa ni Bato, ginigipit. Hindi po ito matatapos. Hanggat si Bangag ang namumuno, hindi kayo titigilan. Kasi nalusutan nga nila yung pinaka-highest crime na ginawa nila. Ano yung pinaka-highest crime na ginawa ng Bangag? Kinidnap ang pinaka-popular na presidente, si PRRD. Sino naman si Jinggoy? Para hindi nila kidnapin. Sino naman si Senator Bato para hindi nila kidnapin? Sino naman si Senator Marcoleta? Sino naman si, although million-millions ang umahanga dyan, kung ang pinaka-popular na president ay napakidnap nila, sino-sino kayo dyan sa majority. But, pag nagsama-sama kayo, at nanindigan, hindi kayo nagkakanya-kanya, hindi kayo isa, hindi mo na ako ganito kasi baka mamaya, kakausapin pa ako ni Satanas, di ba nga, baka patawarin naman ako, or ganyan. Pag hindi kayo nagsama-sama sa puwersa ninyo na manindigan kasama ang mga supporters ninyo o lahat ng pwede ninyong gawin sa buhay ninyo para manindigan, you're not gonna win, darling. I'm telling you, wala akong bolang kristal. Sinabi ko na to lahat sa inyo. Nakita ko to yung future. Hindi dahil may puting ahas ako. Pero based sa pangyayari sa akin, sa pagigipit, tandang-tanda ko to, nung pumunta, gilat na galit ako nun. Pumunta si Senator Bato, si Senator Bongo, si Robin, sa Malacanang, hanapin niyo yung picture na yun. Hanapin niyo yun. Okay? Teka lang, hanapin ko. Pakita ko sa inyo, ha. Bongo, okay, Bongo, Padilla, okay, in Malacanang. Tignan natin. Buti na lang ngayon, easy. Pag nag-search ka, pipindutin mo lang, makikita mo na kung ano hinahanap mo eh. Okay, ito ba yun? Alright? Okay, Bongo. Ano, wala na. Sino to? Okay. Wala. I think ito yon. Basta alam nyo na yung sinasabi ko. Ito yata. Ayan, sino ba to? Ito mga hayop na to. Tignan mo. Ito. Si Robin. Ito pala. Anong date to? 2 years ago. Ito yung sinasabi ko, News 5. Nakikita nyo ba yan? Ayan, sino yan? Si Villar. Okay? Ito si Robin Padilla. Andyan yata sila lahat. Inibita sila sa binahagi ni Senator Bongo at Mariel Padilla ang ilang kuha mula sa pagdiriwang ng ika-66 birthday ni Bangag Jr. Sabi ko, itong mga to. Ito, I'm just being honest. Sabi ko, ito ba naman itong mga senador ni Pangulong Duterte? Nagpunta-punta doon sa Bangag na yan. Sabi ko, hindi kayo sasantuhin ng mga putang inang yan. Nagkamali ba si Maharlika? Hindi. Never ever ako magkakamali. Gifted ako, mga palangga. Kung iba may gift sa sports, ako may gift ako sa pakikipaglaban. Totoo yun. Sana si Lito Lapid sumama na sa Brave 13. We don't know. Right? Okay. Ophelia Manalo, thank you so much.
Sabi ko nga, ito nangyayari ngayon. Tika, tignan mo na. Ano ba, may bago ba? May nagugurgura na ba? Nakita niyo kaya hindi niyo ako, I'm just being honest. Hindi porket supporter ni Pangulong Duterte, pumunta diba, anong sabi ko sa inyo, Marlica, sinuportahan naman ni Inday si magkaibigan naman si Inday tsaka si Amy, magsuporta ka naman kay Amy. Bullshit yan. Diba, sabi ko, di ko pakikialaman ang friendship ni Inday kay Amy. Pero kung si Amy, ngayon, although nandyan ngayon siya sa majority, diba? Too late the hero, ika nga. Kung si Amy, sa una pa lang, hindi niya pinahamak yung BFF niya kay si Inday Sara na i-partner sa kapatid niyang kapatid niyang alpot na bangag. Hindi sana mararanasan ng taong bayan. Baka during that time, si Inday Sara ay maging presidente. So don't trust Amy even, Wala lang yan kasi kaaway niya yung kapatid niya. Blood is thicker than water. Later on, magbabati-bati na naman yan sila. Diba? Nang kinasal yung anak ni Amy na si Ngiwi din, nandoon yung sila bangag. So, it's bullshit. Ganun ang politika. Kaya mahirap. Kaya pag ako nakapasok sa politika, ubus lahat yung mga yan. Right? Bakit si Amy hindi nila kinakasuhan? Good point. Sabi ni Ron, bakit hindi kinakasuhan? Kung nagpe-fake news si Amy na sinasabi na sabi sa akin ng 2 NBI, may video pa yon. Sinabi daw ni Bongbong Marcos na arrest ba to at all cost kung yan ay fake news. Bakit hindi ginagalaw? Si Amy, alam nyo na. Pero ngayon, kakampi pa ngayon dyan ng majority. Tignan natin kung hanggang saan. Pero you know what? It's really up to you, darling. Kung kailan kayo kikilos. Ako? My God. Virginia? Nakakaiyak. Pero just so happen na I'm done of being emotional sa buhay ko. Sa totoo yun. Dati iyak-iyak. Kaluluoy man. Matagal na ako hindi naiyak sa buhay ko. Hindi naman. Yung naiyak sa public. But syempre, umiiyak ako pag nakikita ko ng mga malulungkot na buhay. Pero sa vlog ko, I'm fucking done crying. You have to fight. Ipaglaban nyo. Lagi na lang ba ako iyak dito ng mga luluoy, kayo mga balangga. Oo. Ano? Ang labat yun si Inday Sara, yan ang idol ko, hindi umiiyak Diba? Kung hanggat hindi umiiyak si Inday Sara, hindi ako iyak. Sa kabila ng kanilang kaputahan. Sabi ni Jess, ni G, I really cried sa press ko ni Senator Jinggoy. Yeah, marami namang mga emotional moments Diba? Pag-kidnap kay PRRD. At behind the scene na yung iyak ko. Behind the scene na. I will try my best na hindi iiyak dito sa harapan ninyo. Pero sa tingin nyo ba? Kasi hindi enough ang iyak Dapat sa kanila makulong, dapat sa kanila mabitay. Diba? Sayang yung luha ko. Dapat kayo lumabas. Kayo mga polis na ginigipit, kayo mga sundalo na ginigipit, lumabas kayo sa inyong mga lungga. This is not about Sara, Jinggoy, o whoever, o Maharlika, o kasi naman. This is about your future. But it's okay lang palangga. Mag-iyak kayo dyan. Okay lang yan. Alam mo, maganda nga i-release yun. Ayoko lang kasing umiyak kasi ayokong magamit ng... Pag umiyak, tayo mo si Senator Pia Cayetano, very emotional. Di ba? Anong ginawa ng mga bangag? Tinitwist nila. Di ba? Sa pag-iyak ako, behind the scene na lang. Kaya behind the scene na lang tayo umiyak. Umiiyak yung puso ko every single day. Kasi gusto ko mabitay sila lahat sa kanilang mga kasalanan. Yes. Ba? Yes, ang ganda. Okay? Okay lang yan. Umiyak kayo dyan, pero kailangan ninyong maging matapang. Versus Inday Sara, umiiyak yan patalikod. Babae yan, emotional, 48 years old lang yan Mas matanda ako sa kanya. Grabe na 48, pero ang alindog pa rin. Parang ako lang, di ba? 48. Di ba? Puti-puti ang buhok. Kasi, pag pag hindi nyo pag pinayagan nyo itong mga to, alam nyo, ito na lang, panghuli. Alam nyo kung bakit matapang itong mga bangag na ito. Kung natatandaan ninyo, 2024, nung nilabas ko ang authenticated video ni Bangag, nataranta silang lahat doon. Naalala nyo, that was before the SONA. Nataranta ang NBI. Lahat sila ng ahensya ng gobyerno, NBI, DILG. Naku, naggawa sila ng gupit-gupit naman nila paper, yung tenga daw ni Bangag, ginupit ni Maharlika. Diba? Nataranta sila doon kasi akala nila hindi na sila akala nila yun na yung pagkakabagsak ni Bangag. Dahil sa pulburo na yun. Hindi ako sinuportahan ni Amy.
Hindi ako sinuportahan itong mga kakampi natin. Hindi naman para sa akin yon. Nalusutan nila yung pinakamalupit na expose ni Marlica. Tapos, anong sabi natin nun? Pag subukan yung kidnapin si PRRD, maghahalo ang balat sa tinalupan. Yes, 18 million views in 2 days, sabi nga ni Kato B. Exactly. Yes, Marie ng Germany. Hindi ako sinuportahan. Kasi baka na-insecure lang yung iba. Oh, now, ano ngayon? Oh, ano kayo visit ako dyan kay Amy? Kasi, alam niya na ilalabas ko yun. Magpapa-interview pa nga sana siya kay Mel Chanco noon, di ba, Amy? Daryl Yap. Kaya, wala rin akong believe sa inyo. Kasi if you're really fighting for your country, si Hodang, si Bangag ay kapatid ni Amy, too late the hero, lumabas siya 2025 na. Kumbaga, nalipasan na ng nalipasan yung momentum ba? 'Di ba sa buhay may momentum 'yan. Parang nawala na yung tao. Alam nila parang okay na lang addict si Bangag. Pero yung time na 'yon, kung lumabas si Amy, lumabas kayong lahat, boom! Tapos na ang Bangag. Kaya malakas ang loob. Nalagpasan natin tong nalagpasan natin yung hoarding. Nalagpasan natin ang was it kasi PRRD's March, di ba? Pinakidnap nila. Nalagpasan nila yung, pag nanakaw. Sige, subukan natin, pakidnap natin si Duterte. Nalagpasan nila yon. Kaya okay na sila. Hindi, mga Pilipino, hindi naman kumikilos eh. Tingnan mo, ang sinasabing popular na president, napadukot natin. Sino ba naman si Jinggoy? Ipadukot na natin. Si Bato, ipadukot na natin. Kasi wala kayong pagkakaisa. Kaya galit din ako yung mga sinasabing sumusuporta kay PRRD. Kasi, I'm sorry to say, but ang iba sa inyo, it's not really for us, for taong bayan. Hindi ko naman nila lahat. Ang iba sa inyo para dito. If your fight is para dito, kailangan muna tayo, maghingi muna tayo ng solicitation kay ganito. You're not gonna win. Okay? Kung tutusin, hindi ako kasama sa laban nyo. Wala ako sa Pilipinas. My life is here. My family is here. Right? Pero hindi pa rin ako tumitigil. Yung bunga ko, kasi I cannot change myself. Kasi I have personal knowledge. Nakasama ko yung mga demonyong yan. Ang Marcos Bangag. Kaya ganun ang kagalit ko. Gusto kong pagbayaran sa inyo ang pagsuporta. Kung tutuusin, sobrang na binayad ko sa inyo. Diba? Sobra na, nag-uumapaw na. You have to act now. You have to do something for your country. Anyway, mga palangga, sana magmilagro ang langit. Sabi ni Anganda, we are living in a material world. Sabi nga ng idol ko. Yeah, si Madonna. Living in a material world. Pakanta tuloy ako. Anyway, mga palangga, I'll see you again